ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist Church. So parang comparative study ito. Dalawang magtatayo dito. Ang ating topic ay alin ang tunay na iglesia, ang Roman Catholic Church or ang Seventh-day Adventist Church? Ayon sa Biblia and referensya. So ang ating first speaker dito si Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church at second speaker naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si second speaker, mahuhuli si first speaker. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ng Russia TV to, yung rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, di magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, so magbibigay kayo kung yung lokasyon. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross examination, pag binabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan or wala pa akong latag dyan, mga ganyan nakahulugan, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa akin ay may disiplina yan. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling at iba pa mga kapatid ay maaaring gamitin. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 9, 10, para sa sensitive question, maaari kayong magtanong ng sensitibong paksa kabilang doon ang personal na buhay. Maaring pumili kung sagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay kung ang ating debater ay ma-disconnect. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na nakasaad at na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon bro, sang-ayon. At sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Sumasang-ayon po, Mr. Moderator. Okay, meron pala akong special rules bro para sa ating first speaker and second speaker. Ang second speaker ay hindi po pwedeng umatake agad, rebuttal doon sa first speaker, sa first presentation. I hope Okay. thank you mga kapatid.
So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience sa hindi nakakakilala. Unahin natin ang ating first speaker. Pakilala ka, kapatid. Okay, so maraming salamat at magandang hapon po sa lahat ng mga nakaantabay at nanood sa ating live ngayon. First time ko itong naharap si Denmar Santiago ng maginoong diskusyon online. Hindi naman kami nagkikita ito personal. Pero ito na, no? Sa mga hindi pa nakakikilala, ito nga pala ang yung lingkod, Brad Jun Gapo, Defensor Katoliko, at samahan nyo kami sa ating gagawin na online debate with Denmar Santiago, dating Katoliko, nagpasyang magkatoliko, ngayon lumipat sa Seventh Adventist, at ito na, naharap ko siya ng online discussion. Magandang hapon at maraming salamat, bro. Okay, at syempre mga kapatid, pakilala din yung second speaker natin. Proceed. Pax Bobisco, mga kapatid, mga kaibigan, at mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Magandang hapon po sa inyo lahat at kayo po ay aking mini-welcome dito sa Russia TV. At anyong pong maliit na lingkod, isang ordinaryo at simpleng kaanib lamang ng Seventh-day Adventist, Brother Denmar Santiago, yung humihimpapawid sa inyong mga screen sa mga panahong ito. Saan man po kayong dako ng Pilipinas at ng mundo, mga kapatid, mga kaibigan, patutunayan po natin, no, na tayo na dating CF Club National Head Chairman of National Debating Team, kasama si dating Vice President Alfe Jaba, ay ating patutunayan kung bakit tayo umalis sa Roman Catholic Church at bakit natin natagpuan ang katotohanan dito sa Seventh-day Adventist Church. Kayo po ay pagpalain ng isang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Okay mga kapatid, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment lang kayo ng @followers, nakatag na, automatic yan, yung inyong mga friends, or @highlights, I think nagtatag din yan ng mga friends ninyo or followers. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag sa ating topic na pag-uusapan ngayon na alin nga ba ang tunay na iglesia? Ang Roman Catholic or ang SDA? Brother Eugene ng Roman Catholic Church, your time starts now. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Itong topic namin ngayon parang isang tanong na kailangang sagutin. Alin ang tunay na iglesia? Ang Roman Catholic Church o ang Seventh-day Adventist Church? Ang tunay na iglesia ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church, hindi yung Seventh-day Adventist Church. Meron ba tayong ebidensya? Kasi marami pong mga ngaral ng Seventh-day Adventist na nagsasabing, claim ninyong mga Katoliko yan. So tayo, nag-claim tayo dahil sila nag-claim din. Kung manalo man tayo sa debate nito, pag mayroon tayong referensya. Pero pag wala, talo tayo sa debate. O ngayon, alin ba ang tunay na iglesia? Ang Roman Catholic Church. Meron ba tayong patunay na ang tunay na iglesia ay Roman Catholic Church? Meron po. Itong nakasulat dito sa Biblia, sinabi po ni Kristo, wala tayong ibang batayan na mababasa natin sa Biblia na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Malinaw yan. At alam yan ni Denmar Santiago, no? Na nagtayo talaga ang ating Panginoong Jesucristo ng iglesia. Anong iglesia ito? Mababasa natin sa St. Matthew chapter 16, verse 18. And thou art Peter, upon this rock I will build my church. Itayo ko ang aking iglesia. Anong iglesia ito? Kasi hindi naman niya pinangalanan. Kahit nga bumabasa tayo, basahin natin sa original manuscript, yung Grego na pagkasulat, wala namang minensyon, I will build my Seventh-day Adventist Church, I will build my Roman Catholic Church, wala naman. Pero anong klaseng iglesia yan? Yan pong iglesyang laganap sa buong mundo. At yan ay Catholic. Kano ang Catholic batay po? Kasi referensya ang yung pinag-uusapan natin, no?
Ano ang Catholic? According po sa Alpha and Omega na sulat ni Ellen Goldwhite, ang Catholic po ay ito po ang ating mababasa sa Alpha and Omega, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by absorption of Greek philosophy and neighboring religious into views held by Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into strictly hierarchical system with the Pope and its summit. Mayroon pong Santo Papa. So kapag mag-claim itong kapatid natin na, oy, kami din Catholic, wala kayong Santo Papa. So hindi kayo ang tunay. Sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? According po, kasi dito sa Pilipinas, nanirahan tayo. Mayroon tayong Philippine history. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo dito kasi para naman hindi tayo, yan. Ipapakita ko na lang, baka maganap itong si Dinmar. Sabi po dito sa 123, sa itong sinasabi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Especially the Roman Catholic religion, strictly based religion, was Eastern in origin, being founded by Jesus Christ. Sino nagtayo? Si Kristo. Kaya nga, yung iglesyang tunay, walang iba, Roman Catholic Church. Namumroblema ka na ngayon, bakit ka umalis sa simbahang iyan? Na yan na sana ang tunay. Baka tanongin niya, ang iglesia ay makikilala po sa mga palatandaan. Kaya nga, may sabat sila, di ba? Hindi sila kumakain ng mga baboy kasi sinusunod na lang nasa Biblia. Ngayon, ang sabi po sa Bibliang The Global Study Bible, hindi ko na lang ito babasahin buo, yung mga kaulugan niya, pero ito po ang nakasulat pag sinasabi nating mark of the true church, kung palatandaan, kung bagay ka nga. Ito basahin natin while the above, the three marks of the church are observable action that belongs to every healthy expression of the body of Christ. Four more characteristic of the church are identified by Scripture. Ano ito? Number one, na the church is one. Hindi ko na lang babasin yung mga minutes at yung mga verses na ginagamit. One, the second, the church is holy. Third, the church is Catholic. And fourth, the church is apostolic. Malinaw. One, Holy Catholic and Apostolic Church. So, hindi Seventh-day Adventist Church. So, ngayon, ang mga nakikinig, itong si Brother Noel P. Ramos, iniwan ng Seventh-day Adventist at nagkatoliko na. Iniwan iniwan niya. Bakit daw? Kasi alam niya na ito pala ang tunay, hindi yung kay Dinmar Santiago. Kasi yung topic natin, parang nagtatanong ito alin ang tunay na iglesia? Yung amin o yung sa kanila? Natural. Yung atin, may mga ebidensya na. Diba? Itong si Jolito Daig, isang mangangaral ng Seventh Adventist, sinabi, authentic po ang Britannica Encyclopedia. Ang sabi, Roman Catholicism. Christian Church. Sabi doon sa Britannica Encyclopedia, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Nakita nyo? Unang siglo pa lamang. Kaya ebidensya, referensya. Baka magsabi, Biblia, Brad. Meron tayo, Biblia. Mababasa sa Biblia, St. John chapter 10, verse 16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me and Gentiles and Jews shall be one Catholic church under their only universal head and shepherd. Anong version yan? Minimorize na lang natin. Anong version yan? New Testament paraphrase ni Richard Baxter. Alam ni Dinmar Santiago yan. Kasi dati siyang alam nyo walang national debater sa si F-Club dahil si F-Club din ako. Dati. Kaya huwag kayong maniwala sa mga patutsada nitong dati daw siyang si F-Club. Kayo maniwala nun. Ang presidente ng si F-Club, si late Fernand Presillas. Yan. Walang kwan. So, balik tayo sa issue. Meron tayong ebidensya meron tayong ebidensya na Catholic talaga ang tunay. Hindi Seventh Adventist. Kaya kung kayo, nagbalak-balak kayong umalis sa simbahang Katolika, at doon kayo kay Dinmar Santiago sumasama, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Ngayon, alin pa? May ebidensya pa ba tayo? Meron. Dito sa
New Book Knowledge Encyclopedia. Ano sabi? The history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 120 persons were gathered there were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit and promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit is came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Sino tayo? Si Heso Kristo. Hindi ordinaryong tao lamang. Oh, salamat Mr. Moderator. Okay. So, sino nagtayo? Si Heso Kristo. Kaya, suma total, conclusion, the Roman Catholic Church is the true Church of Christ. Ang siyang tunay na iglesia. Ngayon, magigiba lang ang ating pagtindig, ang ating pundasyon, ang ating presentation kapag siya po ay magtanong, batay dito sa referensya, batay dito sa mga librong hawak ko, si Tarpulano ang nagtayo ng Roman Catholic Church, hindi si Kristo. Sang-ayon ka ba dito? Wala po siyang maipakita. Kung wala siyang maisadmitar, hindi tayo matatalo sa debate. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay total sa Roman Catholic Church, then you have to present the founder of the Roman Catholic Church, if not Christ. Simple lang. Diba? So, ito ang may mga ebidensya na tayo. So, kayong mga Seventh Adventists na nandyan pa rin, o kayo na lang mag-iisip-isip. O mag-isip-isip na kayo. Dahil unang-una, talagang may mga ebidensya tayo. At hindi po katang-isip ito. Mga legit na standard po ito. Yung mga yung hindi katang-isip, legit na standard, yung mga libro na ginagamit pa natin itong mga translation ng Protestante na nagpapatunay na ang nagtayo at tunay na iglesia ni Jesucristo, walang iba, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So ngayon, ang tawag nito, ang trabaho niya, gigibain niya yung stand ko na hindi si Kristo nagtayo, hindi yan ang tunay kasi itong tunay sa amin kasi ito ang tayo ni Jesucristo. So mag-provide siya ng dokumento. Di ba? So ayan, ang presentation natin, malinaw na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na simbahan ay talagang Roman Catholic Church. Sige bro, anong oras bro? Sige. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating first speaker at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating second speaker. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes bro. Your time start now. Nakamute ka bro. Go then. Ay bro, sandali lang bro. Mr. Moderator, nakikita yung screen ko? Yes bro, nakita, pero bro. dalawa kasi yung screen ko bro sa kanya at sa iyo ba. Bro, okay, ito bro. Okay. Nalimutan nating magdasal bago magsimula bro. Okay lang. Sige. Ngayon, umpisa ko na, Brother Rashi, ha? 7 minutes bro. Okay. Sige bro. Okay. Pag ba sinabing Catholic, agad-agad, ang ibig sabihin Roman Catholic, yes or no? No. Kasi meron namang nag-claim kami rin Catholic, kaya nga kinumpleto Roman Catholic Church. Yun yung binasa natin kanina na One Holy Catholic Apostolic Church, kaya nga sinusuportaan natin na yung Alpha and Omega ay may Santo Papa ang Catholic. Di ba? May Santo Papa ang Catholic, kaya hindi lahat Catholic ay Roman Catholic Church na. Okay. Next question. Kung hindi lang kayo ang Catholic, sino pa ang ibang Catholic? Marami bro. May Apostolic Catholic Church. Mayroong isang yung Catholic din yung pangalan lang bro. Marami bro. Hindi ko na po problemahin kung sino-sino yan bro. Ang akin lang bro, ang Roman Catholic Church. Ito yung tinitindigan Sa madaling salita, hindi porke Catholic, tunay na. Yes or no? Yes bro, pero kinumpleto ko bro, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi ibig sabihin, pag Katoliko ka, kayo ng tunay.
Kaya nga, meron kaming descriptive title ng aming simbahan, descriptive name, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kung meron tayong mababasa dyan sa mga referensya, Catholic Church, founded by Jesus Christ. Sino ito? Hindi naman ito Roman. Roman Catholic Church din yan. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Doon sa Biblia, may mababasa ba tayo? Kasi sabi mo, ang tunay na iglesia, ay Roman Catholic Church. May mababasa ba si Biblia sa original Greek and Hebrew and Aramaic at Latin ng Biblia? Roman Catholic Church, meron o wala? Wala bro, kasi ang Roman Catholic Church, hindi po yan Latin, hindi po yan Greek, at hindi po yan Hebrew. English term po yan. Kaya huwag mong hanapin sa mga Latin at sa mga Hebrew yung English na term. Next question. Okay, next question. Okay. Dito naman sa John chapter 10 verse 16 na ginamit mo. Yung sa aklat ni Juan na ginamit mo. Kaya natanong ko sa iyo, yung binasa mo na Roman Catholic Church doon, nasa original Greek manuscript ba? Yes or no? Wala bro, kasi English translation yan bro. Yung original, talagang hindi mo makikita yan. Kasi English Iba yung English at saka iba yung Grego. Huwag mong hanapin. Halimbawa, ikaw, naganap ka ng kaldero. Doon sa original Greek, meron. Hindi naman Greek yung kaldero. Kaya huwag mong hanapin yung Roman Catholic Church sa original dahil hindi naman yan Grego. Sige. Okay, next question. Binasa mo yung Alpha and Omega. So tanggap mo kayo yung Roman Catholic Imperial State Church na nakasulat doon. Yes or no? Hindi bro, kasi hindi naman kami Imperial State. Iba yung Imperial State at iba yung Catholic Church. Iba yung Imperyo at iba yung Catholic Church. Kaya huwag mong isama bro, porket mayroong Roman, kami na yun. Hindi naman. Next question. Sige. Okay. So, hindi ka na-agree ngayon sa binasa mong Alpha and Omega. Kasi nakasulat doon, Roman Catholic Imperial State Church. Yes or no? Sa anong bro? Hindi naman ako nagbasa ng Roman Catholic Church bro. Ang binasa ko Catholic. Wala namang Imperial Church. Ito, nasa screen. Maliwanag ko. Ano sabi dito? A Universal Church, sabi dyan, no? Yung binabasa mo kanina. Ito. So, wait lang. Alpha and Omega pala ito. Alpha and Omega bro. Wala namang Imperial Church na kalagay rito. Okay. Question. Okay, question tayo. Ito yung ginagamit mo. Yung Alpha and Omega. Okay. Teka lang buksan natin yung Alpha and Omega mo. Okay. Dito, sa Alpha and Omega, sabi dito, canonically, ang simbahang Katoliko nabuo sa isang mahigpit na hierarchical system kasama ang pinakapapa ang tuktok nito. Tanggap mo ba na, sabi dyan na isang universal church ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng Greek philosophy? Tanggap mo yan, yes or no? Yes, sabi ng kwanyo, sabi ng Alpha and Omega nyo. Pero bakit ko ginamit ito? Dahil po kasi kapag mag-claim kayo na kayo rin ay Catholic kasi Objection. Proceed. Mr. Moderator, categorical po ang tanong ko. Tinatanggap niya ba yung ginamit niya? Yes, tinatanggap ko bro. Yes daw. Proceed. Explanation. Tinatanggap ko yan kasi sabi ng nyo, Alpha and Omega nyo, libro ninyo ito. Pero hindi namin ito sinasabing serve as the doctrine. Kasi hindi naman namin ito libro. Pero bakit namin tinatanggap? Unang-una, dahil po sinasabi ninyo na yung Catholic Church may Santo Papa pala. At pag kayo mag-claim na kayo Catholic Church, hindi kayo pasado dahil wala kayong Santo Papa. Next question. Okay. Ngayon, ang sabi mo dito, isang universal Christian church na ang basihang doktrina ay nabuo sa pagsikip ng Greek philosophy at mga karatig na mga relihiyon. At sa mga pananaw ng pangahawakan ng Apostolic Church, canonically, ang simbahang Katoliko nabuo sa isang mahigpit na hierarchical system kasama ang Papa ang pinakatuktok nito. Tanong,
Tanong, ang Papa ba visible head ng church ninyo? Yes or no? Yes, visible bro. Yung makikita talaga, pero yung invisible si Kristo. Kaya nga ginawang Santo Papa si San Pedro una. Sumunod naman itong si Linus kung namatay siya. Hanggang ngayon, meron kaming apostolic succession. Diba? Ano po yung apostolic succession? Batay po dito sa Alpha and Omega nyo. Ito ha. Apostolic. Ay, nagpicture na. Ayan, sayang. Okay. Next question. Ang sabi mo, visible head ng Roman Catholic Church si Cristo. Saan mababasa yun sa Biblia? Letra o letra? Meron o wala? Invisible? Oo. Oh bro, kung letra por letra bro, wala. Explicitly wala. Pero impliedly, meron. Kasi pag akyat niya sa langit bro, of course siya yung ulo. Efesos 5:23. Sino ba yung iniwanan niya ng susi ng karya ng langit bago siya umakyat sa langit? San Pedro. Hindi naman si Eileen Goldwhite. Kaya nga, meron kami apostolic succession. Kaya malinaw pa. 7 minutes Next time. question. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos Ay, mga kapatid. sayang naman. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating second speaker. Baka naman gustong magtanong pa ito si Dinmar. Bigyan pa bro, ng isang bro. minuto yan. Okay na yan bro. Huwag mo na. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usasabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.